Minasang, konnichiwa, God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 27. Ang pag-aaralan po natin sa Lesson 27 ay potential verbs. Magagaling po ang potential verbs sa transitive verbs. Ang ibig sabihin po sa Nihongo ng transitive verbs ay tadoshi. Para po madali nating matandaan kung ano po ang transitive verbs, ito po yung mga verbs na naikikilos po mismo natin or nagagawa po mismo natin. Ang potential verbs naman po sa Nihongo niya, ang ibig sabihin ay kano, doshi. Dalawa po ang ibig sabihin ng potential verbs. Dalawa po yung tinutukoy niya. Ang isa po ay ability at ang isa ay possibility. Unahin po natin ang potential verbs ng Group 1. Mayroon po ditong paalaala. Yung E-line, kailangan po natin i-change to E-line. Alam naman po natin na ang Group 1 po natin, ang katabi ng mass form niya ay nasa E-line. Para daw po makuha natin ang potential verbs, yung mga E-line na yon na katabi ng mass form ay kailangan po natin mapalitan ng mga E-line. Meron na po akong isinulat na example po dito. Ang example po na ibinigay ko sa transitive verbs ay ikimas. Ang ibig sabihin ay pupunta po. Ito po ay present positive. Ang present negative niya ay ikimasen. Ibig sabihin hindi po pupunta. Ang past positive niya ay ikimashita. Ibig sabihin pumunta po. Ang past negative niya ay ikimasen deshita. Ibig sabihin po hindi po pumunta. Ngayon po, gagawin po natin silang potential verbs. Ang dapat tandaan natin, yung E-line ay papalitan daw po natin ng E-line. Kaya po yung ikimas, ito pong pinaka-ki, ay papalitan po natin ng E-line. Ang E-line po ng ki ay nasa grupo po ng ka. Pakita po natin. Ka, ki, ku, ke, ko. Ito po yung E-line, itong ki. Ang E-line niya ay ito pong ke. Kasi pag sinulat sa Romaji, ito po yung E at ito naman po yung E. Kaya ang kapalit po ng ki ay ke. Kaya yung ikimas na pupunta po, naging ikemas. Ang ibig sabihin ng ikemas ay makakapunta po. Kaya po lahat po ng iyong verb stem dito, pare-pareho lang naman po sila, ay naging eke. Kaya ito po magpapareho lang din po sila. Basahin po natin ito. Yung ikimasen sa present negative ay hindi po pupunta. Ang present negative naman po dito sa kanodoshi ay ikemasen. Ibig sabihin hindi po makakapunta. Sa past positive naman dito sa transitive verb ay ikimashita. Ibig sabihin pumunta po. Sa potential verb naman ay ikemashita. Ibig sabihin nakapunta po. Ang past negative ng transitive verb natin ay ikimasandashita. Ibig sabihin hindi po pumunta. Ang potential verbs naman ay ikemasandashita. Ibig sabihin hindi po nakapunta. Kunin po natin ang plain form po ng potential verb natin. May dapat po tayong tandaan. Ang transitive verb po na group 1, kapag dinala na po siya sa potential verb, magiging group 2 na po siya. Kasi po, naging E-line na po ang katabi ng inyong mga formula. Kaya po, kapag dinala po siya sa plain form, yung rules po ng group 2 kung paano po kinukuha ang formula, matutulad po sila. Ito pong ikemas, ito po ay present positive. Ang kanyang plain form po, para makuha ang plain form, ang ginagawa po natin sa group 2, tinatanggal natin ang mas, nagpa-plus rule lamang po tayo. Kaya ang ikemas ay magiging ekeru. Ekeru, ibig sabihin ng ekeru ay makakapunta. Ang ikemasen naman, tatanggalin mo lang ang masen, papalitan mo lang ng formula nanay. Naging ekenay. Ekenay. Ibig sabihin, hindi makakapunta. Ang past positive naman natin, yung mashta, ang plain form ng mashta ay ta. Magiging iketa. Iketa. Ibig sabihin, nakapunta. Ang past negative natin, ang plain form ng masendeshta ay
nakata. Magiging ike nakata. Ike nakata, ibig sabihin, hindi nakapunta. Basahin po natin. Ikemas, ikeru. Ikemasen, ikenai. Ikimashita, iketa. Ikimasen deshita, ikenakata. Ang next example po natin ay group 1 pa rin po. Ang transitive verbs po natin, ang example po natin dito ay numimas. Ang ibig sabihin po ng numimas ay inom po. Ito po ay present positive. Yung mi, papalitan po natin ng e-line. Ang e-line ng mi ay me, kaya po naging nomemas. Ang ibig sabihin po ng nomemas ay makakainom po. Ang present negative naman po ng transitive verb natin ay numimasen. Ibig sabihin, hindi po iinom. Yung mi, pinalitan din po uli natin ng e-line kaya naging me. Naging nomemasen. Ang ibig sabihin ng nomemasen, hindi po makakainom. Ang past positive po natin ay nomimashita. Ang ibig sabihin naman po nito ay uminom po. Ang potential verb niya ay nomemashita. Ang ibig sabihin ng nomemashita ay nakainom po. Ang past negative po ay numimasen deshita. Ang ibig sabihin ay hindi po uminom. Ang past tense po niya ay nomemasen deshita. Hindi po nakainom ang ibig sabihin. Pare-pareho lang po yung ating verb stem dito, kaya po pagdating sa potential verb, pare-pareho lang din po siyang nome. Kunin po natin ang plain form po ng mga ito. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang verb group 1 po kapag dinala na po siya sa potential verb, ito po ay magiging group 2 na. Kasi po ang characteristic ng group 2, ang katabi ng mass form ay nasa e-line. At yung mga special na e-line na nasa group 2. Kaya po ang nomemas, ito ay naka-e-line, ay papasok na po siya sa group 2. Ang rules po ng group 2, pagdating po sa mass form, ang plain form po niya, tatanggalin lang natin yung mass at papalitan po natin ng ru. Kaya ang nomemas magiging nomeru. Nomeru. Ang ibig sabihin niyan ay makakainom. Pagdating naman sa present negative, yung masen, ang plain form ng masen ay nai. Ilagay natin yung verb stem. Naging nomenai. Ibig sabihin, hindi makakainom. Ang past positive niya, ang plain form ng mashta ay ta. Naging nometa. Ang ibig sabihin ng nometa ay nakainom. Ang past negative niya, ang plain form ng masendeshta ay nakata. Naging nomenakata. Ibig sabihin, hindi nakainom. Napakadali lang po maglagay po ng formula sa group 2. Maliban po pagdating dito sa plain form ng mass na maglalagay ka ng ru sa dulo, lahat na po sila, i-connect mo na lang po yung kanilang mga formula. Wala ka na pong babaguhin at wala ka na pong idadagdag. Ganun po ang rules ng group 2. Ang next example po natin ay group 1 pa rin po. Ang example po natin sa transitive verbs, ang present positive po natin ay kairimas. Ibig sabihin, uuwi po. Ang present negative ay kairimasen. Ibig sabihin, hindi po uuwi. Ang past positive natin ay kairimashita. Umuwi po. Ang past negative natin ay kairimasen deshita. Ibig sabihin, hindi po umuwi. Hindi ko pa po nilalagay dito yung pinaka-potential verbs po natin. Para po yung ating verb stem ay makita natin kung paano po natin ilalagay yung verb stem po ng potential verbs. Kunin po muna natin yung kae. Pagkatapos po, yung ri, papalitan po natin ng e-line na re. Magiging malambot na re na po siya. Dahil pare-pareho po ang verb stem nila, magpapare-pareho din po ang verb stem ng ating potential verbs. Lahat po sila ay kaire. Sulat po natin.
Pagkatapos po, ang gagawin lang po natin, i-connect lang din po natin yung mga formula po dito na polite form. Naisulat ko na po ang formula, basahin po natin. Ang kairimas na uuwi po naging kairemas, nang ibig sabihin ay makakauwi po. Yung present negative natin na kairimasen, ang ibig sabihin ay hindi po uuwi, naging kairemasen, ibig sabihin hindi po makakauwi. Ang past positive natin na kairimashta, ang ibig sabihin ay umuwi po, naging kairemashta, na ang ibig sabihin ay nakauwi po. Ang past negative natin sa transitive verb natin ay kairimasendeshta, ang ibig sabihin hindi po umuwi. Sa potential verb naman ay kairimasendeshta, ang ibig sabihin ay hindi po nakauwi. Plain form naman po tayo. Lagyan po natin ito. Ang kairimas po, ang plain form po nito, dahil po ito ay pumapasok na sa group 2, yung mas tatanggalin po natin. Papalitan lang po natin siya ng ru. Magiging kaereru. Kaereru. Ibig sabihin ng kaereru ay makakauwi. Ang kairimasen, yung masen po, papalitan natin ng nay. Magiging kairenay. Ibig sabihin, hindi makakauwi. Yung kairimashta, yung mashta, ang plain form niya ay ta form. Kaya po, ang kairimashta magiging kaireta. Ibig sabihin, nakauwi. Next, ang kairimasendeshta, ang plain form ng masendeshta ay nakata. Kairenakata, ibig sabihin, hindi nakauwi. Ang example naman po natin ngayon ay verb group 2. Dadalhin po natin siya sa potential verbs or kano doshi. Ang dapat po nating tandaan kapag galing po sa transitive verbs papunta po sa potential verbs, tatanggalin lang po natin yung formula, itong mga formula pong ito, tapos po mag-a-add rare lang po tayo. Ang example po natin sa transitive verbs, ang present positive po natin ay nemas. Ang ibig sabihin po ay matutulog po. Ang present negative natin ay nemasen, hindi po matutulog. Ang past positive po natin ay nemashta, natulog po. At ang past negative po natin ay nemasendeshta, ibig sabihin hindi po natulog. Tanggalin po natin ang mga formula po nila. Yung nemas, kapag tinanggal po natin yung mas, ang natira na lang ay ne. At yung nemasen, pag tinanggal ang masen, ne pa rin po ang natira. Kapag tinanggal din ang mashta, ne rin po ang natira. At yung formula na masendeshta, kapag tinanggal po natin, ne lamang po ang natira. Pagkatapos po nito, magpa-plus rare lang daw po tayo. Lagay po natin yung rare. Rare. Pagkatapos pong mailagay ang rare, ilalagay na po natin yung formula po ng present positive. Magpa-plus, mas lang po tayo. Sa present negative naman, yung masen. Sa past positive, ang formula niya ay mashta. At sa past negative, ang formula niya ay masen deshta. Basahin po natin, nerarimas. Ang ibig sabihin po ng nerarimas ay makakatulog po. Yung nemas, matutulog po. Ang present negative niya ay nerarimasen. Ibig sabihin, hindi makakatulog po or hindi po makakatulog. Ang nemasen, hindi po matutulog. Ang past positive po ay nerarimashta. Ibig sabihin, nakatulog po. Ang nemashta, natulog po. Ang past negative naman po ay nerarimasendeshta. Ibig sabihin po ay hindi po nakatulog. Ang nemasendeshta, hindi po natulog. Kunin po natin yung pinaka-plain form po nito. Dahil po ito ay group 2, pagdating po dito sa
mas form dito po sa present positive, tatanggalin nyo lang po yung mas. Tapos, papalitan nyo lang po ng ru. Magiging nerareru. Pagdating naman po sa present negative, ang plain form ng masen ay nay. Magiging nerarenay. Sa past positive naman po, ang plain form ng mashta ay ta. Magiging nerareta. Tapos po yung masendeshta, ang plain form po nito ay nakata. Magiging nerare nakata. Basahin po uli natin. Nerare mas, nerare ru. Nerare masen, nerare nay. Nerare mashta, nerare ta. Nerare masendeshta, nerare nakata. Kapag po tayo ay nakikipag-conversation na or nakikipag-usap na, tinatanggal na po nila yung ra. Kaya po pagdating nyo po sa Japan, kapag gumamit sila ng potential verbs na salita, yung ra hindi nyo na po maririnig. Halimbawa po, yung nerarimas, magiging neremas na lamang po. Yung nerariru, magiging nereru. Tapos yung nerarimasen, magiging neremasen na lamang. Ang nerarinay, magiging nerenay. Tapos po, yung nerarimashta, magiging neremashta. Yung nerarita, magiging nereta. At ang nerarimasendeshta, magiging neremasendeshta. At ang nerarinakata, magiging nerenakata. Ito po ay sakaywa lamang. Kapag ikaw po ay nagsulat, ilagay nyo pa rin po yung ra. Ang next example po natin para sa ating transitive verbs ay tabemas. Ang ibig sabihin po ng tabemas ay kakain po. Ang present negative po niya ay tabemasen. Ibig sabihin, hindi po kakain. Ang past positive niya ay tabemashta. Ibig sabihin, kumain po. Ang past negative po niya ay tabemasendeshta. Ibig sabihin, hindi po kumain. Ang gagawin po natin ngayon, tatanggalin lang po natin yung formula. Kukunin lang po natin yung mga verb stem po nila. Kapag tinanggal po ang mas, ang matitira ay tabe. Same lang po rito, kapag tinanggal ang masen, ang matitira ay tabe. At ganun rin po rito, kapag tinanggal ang mashta, tabe rin po ang matitira. At ang masendeshta, kapag tinanggal din, tabe po ang natira. Pagkatapos po nito, ilalagay po natin yung rare. Add na po natin. Pagkatapos po nating mailagay yung rare, yung mga formula naman po nila ang ilalagay natin sa dulo. Basahin po natin. Taberarimas, taberarimasen, taberarimashta, taberarimasendeshta. Ang ibig sabihin po ng taberarimas, makakakain po. Ang taberarimasen, hindi po makakakain. Ang taberarimashta, nakakain po. Ang taberarimasendeshta, hindi po nakakain. Tapos po ilalagay po natin yung plain form po nila. Dahil po ito ay group 2, yung mas papalitan po natin siya ng ru. Magiging taberariru. Tapos yung plain form ng masen ay nay. Magiging taberarinay. At ang plain form ng mashta ay ta. Magiging taberarita. At ang plain form ng masendeshta ay nakata. Magiging taberare nakata. Basahin po natin ito. Taberare mas. Kapag ikaw ay nakipag-usap na or nakipagkaiwa na, magiging tabere mas. Ang plain form niya, taberariru. Magiging taberiru. Taberare masen, magiging tabere masen. Taberare nay, kapag nakipag-usap ka na, magiging tabere nay. Taberare mashta, magiging tabere mashta. Ang plain form niya ay taberarita. Kapag nakipag-usap na po kayo, magiging tabereta. Next po natin,
taberaremasen deshita, magiging taberemasen deshita. Ang plain form niya ay taberare nakata, magiging tabere nakata. Kapag po kayo ay nakipag-usap, yung ra po ay nauumit na o natatanggal na kasi kapag nandun ang ra, napakahaba na po kasi. Kaya po, tinatanggal po nila yung ra sa pakikipag-usap po. Ang next example po natin ay oboimas. Ang ibig sabihin, magsasaulo po. Ang present negative niya ay oboimasen. Ibig sabihin, hindi po magsasaulo. Ang past positive po niya ay oboimashita. Ibig sabihin, nagsaulo po. Ang past negative ay oboimasen deshita. Ibig sabihin, hindi po nagsaulo. Tatanggalin po uli natin ang kanilang formula. Kapag tinanggal ang mas, ang natira ay oboy. Pareho lamang po dito kapag tinanggal ang masen, ang matitira ay oboy din po. Same lang po rito. At dito po. Kapag tinanggal yung masen deshita, oboy na lang po ang natira. Pagkatapos po, ipa-plus na po natin sa kanila uli yung rare. At kapag na-plus na po natin, ilalagay na po natin yung kanilang mga formula. Sa present positive ay mas. Sa present negative naman po ay masen. Sa past positive ay mashta. Sa past negative ay masen deshta. Basahin po natin ito. Ang present positive po ay oboy raremas. Ibig sabihin, makakapag sa ulo po or maisa sa ulo po. Ang present negative po ay oboy raremasen. Hindi po makakapag sa ulo or hindi po maisa sa ulo. Ang past positive po natin ay oboy raremashta. Ibig sabihin, nakapag sa ulo po or naisa ulo po. Ang past negative natin ay oboy raremasen deshita. Hindi po nakapagsaulo or hindi po naisaulo. Ang gagawin po natin itong plain form. Dahil ito po ay group 2, yung mas, papalitan po natin siya ng ru. Magiging oboy rare ru. Tapos yung masen, ang plain form niya ay nay. Magiging oboy rare nay. Tapos yung mashta, ang plain form niya ay ta. Magiging oboy rare ta. Tapos yung masen deshta, ang plain form po nito ay nakata. Magiging oboy rare nakata. Basahin po natin ito. Oboy rare mas, oboy rare ru. Oboy rare masen, oboy rare nay. Oboy rare mashta, oboy rare ta. Oboy rare masen deshta, oboy rare nakata. Kapag naman po ikaw ay nakipag-conversation or nakipag-usap na, tatanggalin mo na po yung ra. Basahin po natin na wala na pong ra. Magiging, ang oboy rare mas, magiging oboy remas. Ang plain form ay oboy reru. Ang present negative ay oboy remasen. Ang plain form, oboy renay. Ang past positive ay oboy remashta. Ang plain form ay oboy reta. Ang past negative ay oboy remasen deshta. Ang plain form ay oboy renakata. Group 3 na po tayo. Ang transitive verbs po natin sa group 3 ay dalawa. Isang shimas na to do at kimas na to come. Ang shimas po, kapag dadalhin po natin sa potential verbs, tatanggalin po natin ng buong buo ang shimas. Papalitan po natin siya ng dekimas. Yung kimas naman po ay tatanggalin din ng buo at papalitan po siya ng koraremas. Siyempre po yung pinaka-mas form po natin na formula rito, yan po ay mapapalitan ng iba pang mga formula. Dalhin na po natin ang ating transitive verbs sa potential verbs. Ang gagawin po natin muna, kukunin po natin yung pinaka-noun po natin. Ang noun natin ay sentaku. Tapos yung shimas, hindi na po natin isasama dahil papalitan po natin siya ng
dekimasu. Naging sentaku dekimasu. Ang present negative po, kukunin po ulit natin yung noun na sentaku. Tapos po yung dekimasu po, itong mas po hindi natin isasama. Yung deki lang po ang kukunin natin. Kasi po ang formulang gagamitin natin ay yung para sa present negative. Ito po yung masen. Naging sentaku dekimasen. Sa past positive naman, kunin uli natin yung noun na sentaku, tapos yung deki, tapos yung formula ng past positive ang ilalagay natin, yung mashita. Naging sentaku dekimashita. Next po, yung past negative natin, kunin natin yung sentaku at yung deki, at yung formula ng past negative na masen dashita. Naging sentaku dekimasen dashita. Basahin po natin ito. Ang sentaku dekimasu, ang ibig sabihin niya po ay makakapaglaba po. Ang sentaku dekimasen, hindi po makakapaglaba. Ang sentaku dekimashita, ang ibig sabihin niya ay nakapaglaba po. Ang sentaku dekimasen deshita, ang ibig sabihin naman niya ay hindi po nakapaglaba. Gagawin po natin siyang plain form. Yung dekimasu po at kurarimasu, ito po ay pumapasok din po sa group 2. Kaya po ang plain form po ng sentaku dekimasu, tatanggalin lang po natin yung mas at papalitan natin ng ru. Magiging sentaku dekiru. Ang present negative naman po, yung masen, papalitan lang natin ng nai. Magiging sentaku dekinai. Pagkatapos po, yung mashita, ang plain form niya ay ta. Magiging sentaku dekita. Tapos po, yung masen dashita, ang plain form niya ay nakata. Magiging sentaku dekinakata. Basahin po natin ito. Sentaku dekimasu, sentaku dekiru. Sentaku dekimasen, sentaku dekinai. Sentaku dekimashita, sentaku dekita. Sentaku dekimasen dashita, sentaku dekinakata. Ang next example po natin ay yung kimasu na to come. Ang present positive niya ay kimasu, dadating po. Ang present negative, kimasen, hindi po dadating. Ang past positive po ay kimashita, dumating po. At ang past negative ay kimasen deshita, hindi po dumating. Kapag dinala po siya sa potential verb, ang kimas po, tatanggalin na po natin siya ng buo. Papalitan po natin siya ng koraremas. Koraremas. Siyempre po, yung present negative din po natin na kimasen, tatanggalin din po ito ng buo. Ang gagawin lang po natin, yung mas lang po ang papalitan po natin sa kurarimas. Kunin po natin yung korare. Tapos yung present negative na formula po, yun po ang gagamitin natin, itong masen. Naging korare masen. Pagdating din po sa past positive, yung kimashita, mawawala na rin po ito. Kukunin uli natin yung korare. Tapos yung formula ng past positive na mashita, yun po yung kukunin natin. Naging kurare mashita. Next po, ang kimasen dashita, hindi na rin po natin ito may susulat. Kunin po natin uli yung kurare. Tapos yung formula po ng past negative, yun po yung gagamitin po natin. Yung masen dashita. Basahin po natin. Koraremas, koraremasen, korarimashita, koraremasen dashita. Ang ibig sabihin po ng koraremas ay makakarating po. Yung kimas, dadating po. Ang present negative ay koraremasen. Ang ibig sabihin niya, hindi po makakarating. Yung kimasen ay hindi po dadating. Yung koraremashita po, ang ibig sabihin ay nakarating po. Yung kimashita, dumating po. Ang kurarimasen dashita naman po, ang ibig sabihin ay hindi po nakarating. Ang kimasen dashita, ang ibig sabihin ay hindi po dumating.
Ilalagay na po natin ang kanilang plain form. Dahil po ang kurare mas ay pumapasok din po ito sa group 2, ang mas po tatanggalin natin, papalitan po natin siya ng ru, naging kurare ru. Tapos yung masen, ang plain form niya ay nay. Magiging kurare nay. Yung mashta, ang plain form niya ay ta. Magiging kurare ta. At ang masendeshta po, ang plain form niya ay nakata. Magiging kurare nakata. Basahin po natin. Kurare mas, kurare ru. Kurare masen, kurare nay. Kurare mashta, kurare ta. Kurare masendeshta, kurare nakata. May paalaala po tayo. Ang verb po na wakaru at wakarimas na ang ibig sabihin sa Tagalog ay naunawaan, naiintindihan, or alam, hindi na po siya dinadala sa potential verb. Kasi po yung wakaru, which includes the meaning of possibility itself.